Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Julius Sorupia, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Hermesi Sulan, Lodi Hibert Thomagan, Lodi Sante Chan, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Ryan Alcazar, Lodi Oliver Rianzores, Lodi Taiho Escalante, Lodi Raype J. Padua, Lodi Vin Nudalo, Lodi Melvin Monte Calvo, Lodi Cristina Valmoria. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-59 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang lalaking may taling sa kanyang pisngi na papalapit sa kanilang lamesa. Nakatingin ito sa kanila na nakangisi na sinabi sa isip na oo, oo. Habang tinititigan ko sila, lalo silang nagmumukhang katulad ko. Parang madali silang biktimahin. Ha ha ha. Habang nakataas ang isang kilay nito sinabi sa kanya ng kasamang lalaki na sa huli, mga wala lang din silang kwenta. Sabay takle nito, at pagkalapit nito sa kanila sinabi na hello. Kung hindi naman nakakaabala, pwede ba kaming makiupo? Napatingin sa kanya si Jokwol habang may kinakain na dahon na naiinis na sinabi na istorbo lang kayo, kaya lumayas na kayo. Nagulat naman si Taling na napatingin sa kanya. Napasabi pa ito sa kanyang isip na mukhang ang lalaking ito ang pinuno ng grupo. Kung itataboy nila kami ng ganito kagarepol, hindi na niya ito naituloy ng batukan ng ating bida si Jokwol na ikinagulat ng lalaking may taling sa pisngi. Tumubo ang bukol nito sa ulo habang umiiyak na sinabi sa kanya ng ating bida na hindi ko ba sinabi sa iyong itigil mo na ang luma mong ugali? Napasigaw ito sa kanya na dahil lang sa mga taga-bukid na nang ahas makipag-usap sa atin. Na agad na itinikom ng ating bida ang kanyang kamao na nakatingin sa kanya ng may pagkainis. Agad namang napatungo ng ulo si Jokwol na napasabi na paumanhin. Bahagyang napa-atras ng ulo ito na napasabi pa sa isip na ang nakakatakot na matandang yon. Nakayuko ba ang ulo niya sa isang batang lalaki? Sinabi naman sa kanya ni Lady Song gayon na sabi mo wala ng ibang bakanteng upuan. Masayang tumugon ito sa kanya na oo. Kaya nga kami nakiusap na makiupo. Muling sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na sige, maupo kayo. Masayang tumugon na sinabi sa kanya ni Boy Taling na salamat. Nakatingin pa ito sa kanya na sinabi pa sa kanyang sarili na kahit may belo ang mukha niya, halatang napakaganda niya. Dagdag pa nito habang makikita si Song gayon na gaano pa kaya siya kaganda kung walang bilong. Iyon, masayang ipinakilala pa nito ang kasama niya na sinabi na ako si Jiang Palsam, at ito naman ang aking lingkod, si Jong Oriang. Masayang sinabi nito na hello, oo, ako si Oriang mula sa Oriang Brewery. Haha. Hindi naman sila sinagot nila na tahimik lang na napapikit na naghihintay ng tugon ang mga ito sa kanya. At umupo ang mga ito na sinabi pa ni Boy Taling na medyo mabagal siya. Pakiintindi na lang, na tumingin ito sa gilid na sinabi sa kanyang sarili na gumagana naman yun dati. At pagkatapos, sinabi ng ating bida sa kanya na saan kayo galing. Tumugon ito sa kanya na galing kami sa Oman. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na Oman. Nakatingin naman sa kanya sumunghayan na sinabi sa kanya na pinakatimog na dulo ng probinsya ng Guangdong. Nakatingin naman sa kanya si Jokwol na sinabi na sa probinsya lang pala yon, di ba? Sabi ko na nga ba? Napatingin sa kanya ito na sumagot sa kanya na probinsya. May 8 kaming tuluyan, at kamakailan lang. May nagbukas pang bahay aliwan. Naiinis na tiningnan siya ni Jokwol na sinabi na pagmamalaki na ba yon? Bahagyang napatungo ito ng ulo na sumagot sa kanya na syempre hindi. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na galing kami sa Hagog. Masayang tumugon naman ito sa kanya na Hagog. Iyon yung nasa pinakahilagang bahagi ng Central Plains, di ba? Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na ang pagtatagpo ng hilaga at timog. Isa itong tadhana, hindi ba? Sinigaw naman sa kanya ni Jokwol na pinipilit mo talagang ay dugtong. Ha? Napaliit ng mata naman si Mong Hyong na nakatingin kay Jokwol na sinabi na tama na nga yan. Tumayo ito na masayang sinabi na dahil ito ay tadhana, hayaan niyong ipakilala ko ang sarili ko ng maayos muli. Ako si Jiang Palsam, ang ika-8 anak ng Jiang clan ng Oman. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kami ay mula sa pinakamahusay na request sect sa mundo. Ako si Kang Mujak, ang master ng hall. Napatingin ito sa kanya na sinabi sa isip na master ng hall. Dagdag pa nitong sinabi sa
Kanyang isip na mukhang mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon, pero hallmaster na siya. Baka mas matindi pa siya kaysa sa iniisip ko. At nagpakilala sila na sinabi na ako si Song Gaean, ang Chief Administrator. Dagdag pa na ako si Mung Haiyan, ang military strategist. At pagkatapos makikita ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Napatingin naman sila sa likod nang sabihin nito na ikinalulugod ko kayong makilala. Dagdag pa nito sa kanilang nakangiti na ako si Sem Jinchem, ang ikatlong anak ng pamilyang Huanam Sem. Masayang nakatingin naman sa kanya si Boy Taling na sinabi sa isip na wow. Kilala ang pamilyang Huanam Sem. Mukhang tama ang napili kong mesa. Napaliit naman ng mata si Jokwol na sinabi dito na pero, na napangiwi ng mukha ito na napatingin sa kanya na may gulat naman sa mukha ni Boy Taling. Sinabi pa sa isip ni Sem Jinchem na anong problema ng matandang ito. Hindi ba niya alam ang tungkol sa aming pamilyang Huanam Sem? Hindi ba ganoon kakilala ang pamilya namin? Ulyanin na ba siya? At pagkatapos sinabi nito na ahem. Kaya, ako ay, na hindi na niya ito na ituloy nang sabihin sa kanya ng ating bida na ano ngayon. Tinatanong kanya kung anong gusto mo. Napangiwi naman ang mukha ito na sinabi sa isip na anong problema ng mga taong ito. Ang pamilyang Huanam Sem ay hindi dapat binabalewala ng ganito. Naiinis namang nanginginig ito na sinabi sa kanya na baka hindi mo ako narinig ng maayos. Sabi ko ako ang ikatlong batang Panginoon ng pamilyang Huanam Sem. Nakapikit namang sinabi ng ating bida sa kanya na narinig ka namin. Pumunta ka na sa punto. Bahagyang napayuko ito ng ulo na sinabi pa sa kanyang isip na pigil. Pigilan mo, may sarili akong dahilan kung bakit ako pumunta rito. Kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. At pagkatapos tumingin kay Lady Song gayon na sinabi niya na ang totoo. Pumunta ako rito dahil sa isang babae. Natumugon siya na ako ba ang tinutukoy mo? Na nakatingin lang sa kanya si Mung Haiyan ng tahimik. Ngumisi ito na sinagot siya na kahit sa malayo, nakikita ko ang lungkot sa iyong puso. Ang lungkot na yon ang nagtulak sa akin na lapitan ka. Sinabi naman sa kanya ni Jokwol na ang luma at nakakaawang paraan ng panliligaw. Nakakadiri. Napakagat naman ng labi ito habang humahakbang. At namumulang sinabi na paano ito. Gusto mo bang lumipat sa ibang lugar at uminom ng tsaa? Sumagot naman ang ating bida habang nakapikit na hindi siya sasama. Naiinis na napalingon ito sa kanya na sinabi na hindi ikaw ang tinatanong ko. Napahinga ng malalim si Song gayon na sinabing nakapikit na pasensya na. Pero kailangan kong tumanggi. Pakiusap, umalis na kayo. May naiinis na mukha itong parang bakal na ininit sa pamumulang sinabi na pagsisihan mo ito. Tumugon sa kanyang si Song gayon na nagtatakang sinabi na anong pagsisihan. Sinagot siya nito na may naiinis pa ring mukha na sa tingin mo ba ay pwede mo akong insultuhan ng ganito at makaalis ng walang gallows. Nagulat naman sa kanya si Song gayon na sinabi sa kanya na ha? Kailan ko? Nang hindi niya ito naituloy nang biglang tumayo si Jokwol na ayoko nang makinig sa mga basurang ito. Nagulat ito na sinabi na ano. Namumula ang mga mata ni Jokwol na papalapit na sinabi sa lalaki na galing ka sa Orthodox sect, di ba? Natumugon ito na oo. At ilang sandali pa ay makikita itong napatakip ng mata na dumadaing ng sakit na ikinagulat ng dalawa. May pinitik pala sa kanya si Jokwol na seryosong sinabi na kayong mga taga-Orthodox ay hindi dapat kumikilos na parang mga walang kwentang bastos na taga-unorthodox. Ituring mo itong leksyon. Magpasalamat ka at hinahayaan kita makaalis ng ganito lang. Ngayon, Leyes, makikita ang noo nito na nagdudugo na napalaki ang mata nang makita niya ang dugo sa kanyang kamay na sinabi na ikaw. Tiningnan siya ni Jokwol na sinabi sa kanya na kung hindi ka aalis ng tahimik, kukunin ko ang ulo mo at itatampok bilang babala. Ang ulong hindi marunong bamasa ng sitwasyon ay hindi karapat-dapat manatiling. Nakadikit, agad na tumakbo ito habang sinasabi na maghintay ka lang. Nakasalubong ang kilay na sinabi naman ni Jokwol na bakit laging sinasabi yun ng mga katulad niya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na tradisyon na yan sa nakalipas na milyon-milyong taon. Napasabi naman sa kanya si Mung Haiyan na sinabi na siguradong isasama ng gagong iyon ang buong tropa niya pabalik. Mukhang nagdulot ako ng gulo. Na sinabi naman sa kanya ni Jokwol na talaga? Dapat ko ba siyang habulin at patayin na ngayon? Sinabi pa sa kanya ni Mung Haiyan na sinabi na nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Walang gulo hanggat hindi ko nakakausap ang alliance leader. Napatingin na lang sa gilid na itaas si Jokwol na sinabi mo ba yun?
Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi na huwag kang mag-alala. Dahil sa totoo lang, perpekto ang takbo nito. Na nagtatakang tumugon sa kanya si Munghayan na ha? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na tandaan mo, kailangan nating ipaalam ang ating presensya. Mas matindi ang impresyon, mas mabuti. Na tumugon sa kanya si Munghayan na tama. Nakangiting sinabi pa niya na ang lugar na ito ang magiging perpektong entablado, hindi ba? Nagulat naman si Munghayan na sinabi na ha? Napangisi naman si Jokwul na napasabi na oh. Nagwa-warm up ka na? Napasabi naman sa isip si Boy Taling na sino ba ang mga taong ito? Kakahamon lang nila sa Orthodox sect. Pero mukha pa silang excited tungkol dito? Alam ba nila kung gaano karaming tao ang susugod sa kanila? Sinabi pa ng ating bida na basta siguraduhin nyo lang na malalaman nila kung sino tayo. Sinabi pa sa kanya ni Munghayan na huwag kayong papatay ng kahit sino. Kahit isang tao lang. Na tumugon sa kanya si Jokwul na hindi naman sa sinusubukan nating patayin sila. Kung mamatay ang mga mahihina ng ganoon kadali, problema na nila yon. Napalaki ng mata ito na naglalabasan ng ngipin na yusngal na sinabi sa isip na baliw na ang mga taong ito. At dito na po nagtatapos ang 59 na kabanata. Ika-6 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na naglalakad ang mga ito. Sinabi nito na matagal na noong huli akong pumunta at marami na akong hindi kilalang mukha rito. Tumugon ang nakagreen na narinig ko na sa taong ito, pati ang mga karaniwang hindi nagpapakita ay naririto. Sinabi pa nito habang nakatingin sa unahan na saan ba magandang maupo tayo. Napaturo naman ito sa gilid na sinabi na hindi na kailangan pa mag-isip, tungkol dyan brother, doon. Makikita ang mga ito na sinabi pa na mukhang nakakakuha ng maraming atensyon ang lugar na yon. Alam mo ba kung sino sila? Tumugon ito na sila ay nagmula sa Cheondo Group. Nagtatakang tumugon ito na galing sila sa Cheondo Group. Hindi ako makapaniwala na dumating sila. Napasabi pa ang naka-green habang nakatingin sa mga ito na ginawa nila yon. At sinabi sa kwento na makikita ang mga ito na ang Cheondo Group at ang Jonggan Alliance ay parehong mga matuwid na sekta, pero hindi maganda ang kanilang relasyon. Sa tingin ay mapayapa, pero sa likod ng mga eksena, may matinding kompetisyon at garbo sa pagitan ng kanilang mga pinuno. Madalang makihalubilo ang Cheondo Group sa iba at bihirang sumali sa mga pampublikong aktibidad, pero heto sila. Nagpasyang dumalo sa birthday banquet ng pinuno ng Jonggan Alliance. Na sinabi pa nito sa naka-green na ang mailap na Cheondo Group nandito mismo. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Tumugon ito na tama ka, kapatid. Tara na. Biglang dumating naman ang lalaking pumunta sa kanila na malakas na sinasabi na brother. Brothers, na agad na napatingin ang dalawa sa kanya. Agad na sinabi nito sa kanya na anong kaguluhan ito. Tumugon ito sa kanya na ipapaliwanag ko mamaya. Pakiusap, sumama muna kayo sa akin ngayon. Tinanong nito sa kanya na saan tayo pupunta. Dagdag pa ng naka-green na bigyan mo naman ako ng ideya kung anong nangyayari. Namumula ang mukha nitong naiinis na sinabi sa kanila na may mga hamak na tao na binastos ang pamilyang Huanam. Kailangan silang turuan ng leksyon. Sinabi naman ito sa kanya na Jinchem, iminumungkahi mo bang gumawa tayo ng gulo rito? May gulat naman sa mukha nito na napasabi na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dagdag pa nitong sinabi sa kanila na pasensya na. Naging makitid ang isip ko. Nagkatinginan ang dalawa na sinabi ng naka-green na hindi natin kailangang gumawa ng eksena, pero dapat pa rin nating tignan, kapatid. Tumugon ito na anong ibig mong sabihin. Seryosong sinabi nito sa kanya na anuman ang dahilan. Kung nagpakita sila ng kawalan ng galang sa pamilyang Huanam, dapat silang ilagay sa kanilang lugar. Kung hindi, baka maging katatawanan ng pamilya natin. Tumingin ito sa lalaki na sinabi pa na sino ba sila, at paano sila naging bastos. Bahagyang iniyuko ang ulo na sinabi sa kanya na base sa itsura nila, mukhang hindi sila galing sa anumang tanyag na pamilya. Nakasuot lang sila ng mumurahin at lumang damit. Gayunpaman, kahit matapos kong sabihing miyembro ako ng pamilyang Huanam, minaliit pa rin nila ako. Sinabi pa ng naka-green dito na siguro ay mga dayuhan sila na hindi kilala kung sino tayo. Tumugon ito na kung ganoon, dapat nating ipaliwanag ng maayos ang ating katayuan. Sinabi pa ng naka-green na hindi, kailangan nila ng matinding leksyon.
Natumugon nito na kailangan ba talaga nating umabot sa ganoon? Makikita ang mukha nitong sumagot na magkakaroon din naman ng kaunting kaguluhan kahit anong mangyari. Magandang pagkakataon ito para makilala ang pangalan ng pamilyang Huanam. Sumagot ito sa kanya na hindi masamang ideya yan. Sinabi pa ng naka-green sa kanya na hindi natin kailangang samobra, pero kung gagawin natin ito ng tama, mapapansin ng ibang pamilya ang ating lakas. Baka mauna pang lumapit sa atin ang Cheondo Group. Napangisi ito na sinabi sa kanya na naiisip ko palang ay nasa sabik na ako. Ang Cheondo Group ang unang lalapit sa atin. Tumugon ito na eksakto. Ito ang pagkakataon nating itaas ang reputasyon ng pamilyang Huanam. Napatingin ito sa lalaki na. Sinabi na ituro mo ang daan. Masayang tumugon ito sa kanya na opo, sir. At pagkatapos ay makikita ang tatlo na naglalakad na papunta sa kanila. At ilang sandali pa ay makikita ang tatlo na nakatayo malapit sa kanila na pinagmamasdan sila. Pang-aasar itong gumalang na sumuntok sa palad na sinabi na paumanhin sa inyong lahat. Napatingin lang si Jockwall at ang ating bida sa kanya na ito ay napataas ng isang kilay. Pinagpapawisan ng dalawa na napalingon dito na ibinubulong na talagang magiging malaking eksena na ito. Hindi ba? Dagdag pang ibinulong ni Boy Taling na mukhang ganoon na nga. Dapat na ba tayong tumakas ngayon? Nakakabaliw ito. Naiinis namang sinabi nito sa kanyang isip na napakabastos na mga tao. Bibigyan ko lang sana sila ng babala, pero na sinabi pa nito sa kanila na narinig kong ginulo niyo ang aking nakababata kong kapatid. Napatingin sa kanya si Jockwall na may nakakunot na noo na sinabi na nakakabatang kapatid. Kaya ikaw ang kuya ng bastos na batang yan? Napasigaw ito na sinabi na masyadong masakit ang mga salita mo, elder. Napabulong naman ito sa isa na sinabi na kita nyo na? Sinabi ko sa inyong ganito sila. Hinatak ni Jockwall ang kanyang panggarote na sinabi na at mas malala ka pa. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Napangiwi ng mukha ito na sumagot sa kanya na sinubukan kong maging pasensyoso bilang paggalang sa edad mo, pero hindi ko na kayang magpigil. Gusto mo na bang mamatay? Tumayo si Jockwall na nakangising sinabi dito na hahaha. Iyan ang gusto kong marinig. Nakakasuka kang tignan habang nagpapanggap na matapang. Sinabi naman sa kanya ni Mong Hayan na huwag mo lang masyadong sobrahan. Pinaikot nito ang panggarote na nakangising sinabi na may pahintulot na ako mula sa ating Panginoon. Huwag kang makialam dito, hihi. Napasabi naman si Song gayon na balak niyo ba talagang magsimula ng laban dito? Nakangiting tumugon ang ating bida sa kanya na kung gagawin natin ito, gawin natin ng tama. Manood ka lang. Nakapikit lang si Mokyong at si Mancho ng tahimik habang may gulat naman sa mukha si Woon Ryang na nakatingin sa kanila. Napahinga naman ito ng malalim na sinabi sa kanya na isang pamalo. Kahit ang pakikipaglaban sa lalaking ito ay magiging kahihiyan sa pamilyang Huanam. Tumingin ito sa kanyang likod na sinabi na bunso, ikaw na ang bahala sa kanya. May gulat naman sa mukha nitong napasabi na bakit ako. Tiningnan siya nito ng matalim na sinabi na bakit hindi. Sumagot ito na may pautalutal na walang problema. Habang nakangisi lang sa kanila si Jockwall. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang naglakad si Jockwall sa tapat niya na sinasabi naman ito sa isip na ayos lang. Ngayong tinitignan ko siyang muli, mukhang hindi naman siya ganoon kalakas. At, napatingin sa kanyang mga brother sa likod na sinabi pa sa isip na nasa likod ko lang ang mga brother ko. Hindi ko kailangang matakot. At pagkatapos ay nagpalabas ito ng kanyang enerhiya sa kanyang kamay na makikita ang pag-ikot nito sa kanyang palad na pinagmamasdan lang siya ni Jockwall. Inasar siya ni Jockwall na sinabi na akala mo ba ay alam mo ang martial arts? Natumugon ito sa kanya na oo. Babaliin ko ang mga tadyang mo gamit ito. At ilang sandali pa ay makikita ang palad nito na itinutok sa kanya at ang enerhiyang inipo niya ay makikita na nagkahugis na palad na ibinato kay Jockwall habang malakas na sumigaw. Ngunit sa ilang sandali lang ay mabilis siyang nakalapit dito na agad na pinalo sa batok na makikita ang mata nito ay agad na tumirik. Napangiwi naman ng mukha ang mga ito nang makita nila ang nangyari sa kanilang nakakabatang kapatid. Makikita ang lalaki ay agad na napaluhod sa lupa habang napahawak sa kanyang batok na pinagmamasdan ni Jockwall habang nakangisi. Sinabi ng mga kapatid nito na may hindi makapaniwalang mukha na napakabilis niyang kumilos. Dagdag pa ng naka-green na hindi ko man lang nakita. Napalaki ng mga mata din ang mga ito na sinabi ni Boy Taling na anong nangyari. Sinabi pa ng isang kasama nito na malay ko ba?
Nakatingin dito si Jokwool na sinabi niya habang nakalagay ang kanyang pamalo sa balikat na sinabi na binalaan kita, hindi ba? Sinabi ko sa iyo na kung babalik ka, lilipad ang ulo mo. Habang nakahawak sa kanyang ulo, nakasimangot at puno ng galit ang mukha nito nang sinigaw niya, na walang hiyakang matanda ka. Nanginginig ang kanyang boses sa halo ng sakit at puot, ngunit bago pa man siya makakilos muli, nakatingin lamang sa kanya si Jokwool nang may kakaibang ekspresyon. Malamig, tahimik, at halos walang emosyon. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang oras, at bago pa man niya mapagtanto ang mangyayari, biglang kumilos si Jokwool at muling pinakawalan ang isang napakalakas na paghampas ng kanyang panggarote diretso sa mukha nito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tama, kasabay ng pagtilapo ng dugo sa hangin, at ang katawan ng biktima ay muling napaatras, malinaw na ipinapakita ang walang awang determinasyon ni Jokwool na tapusin ang laban ng walang awa. At makikitang nagulat ito habang bigla siyang bumagsak sa sahig. Nawala ng balanse ang kanyang katawan at tumama ng malakas sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa pagkabigla, at sa paligid ay umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak, tanda ng bigat ng hampas na kanyang tinanggap at ng biglaang pagtatapos ng kanyang paninindigan sa sandaling iyon. Agad namang sumugod ang naka-green, mahigpit na itinikom ang kanyang kamao habang buong lakas na isinisigaw ang pangalan na Jin Chem. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pag-aalala, at sa bawat hakbang niya ay ramdam ang determinasyong gumanti. Ngunit ang pamalo ni Jokwool ay agad na tumama sa katawan nito, bago pa man niya tuluyang mailabas ang kanyang galit. Umalingaw-ngaw ang tunog ng hampas habang ang puwersa ay dumaan sa kanyang dibdib, dahilan upang maputol ang kanyang pag-atake at mapaatres ang kanyang katawan. Habang umaatres ito, nakangiwi ang mukha sa matinding sakit, nasabi pa niya, hindi ito patas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, mabilis na gumalaw si Jokwool patungo sa kanya. Sa isang iglap ay nabura ang distansya sa pagitan nila, at ang malamig na presensya ni Jokwool ay muling bumalat sa paligid na mabilis na hinataw niya ito sa batok habang sinasabi na hindi patas ang mukha mo. Agad itong napatulala, napanganga habang ang gulat ay malinaw na nakapinta sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala sa bilis at biglaang paglitaw ni Jokwool sa likod nito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, at sa loob ng isang iglap ay tila nahinto ang kanyang pag-iisip. Habang ang takot at pagkabigla ay sabay na bumalat sa kanya, dahilan upang hindi siya makakilos o makapagtanggol man lamang. Habang bumagsak ito sa lupa, sinabi ni Jokwool dito na kung may mga reklamo ka, sa kabilang buhay mo na yan sabihin. Napalingon naman si Jokwool dito, at sa mismong sandaling iyon ay agad itong nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napaatras ang kanyang katawan, tila hindi inaasahan ang kanyang nakita, habang ang pagkabigla ay mabilis na humalili sa kanyang mukha. Makikita ang mukha nito na nakangiwi nang makita niya si Jokwool ay namumula ang mata na nakangisi sa kanya ng masama na sinabi pa nito sa isip na ang matandang ito ay isang tunay na master. Hindi ko siya kayang labanan ng harapan. At dito na po nagtatapos ang ika-60 kabanata.